Yo, what's up mga chismosa and welcome back to our YouTube channel. So for today's video, ang pag-uusapan natin na ito yung isa sa pinakamainit na usapin ngayon dito sa buong bansa natin. Walang iba kundi yung controversial or controversy patungkol sa mga nawawalang sabungero. Alright? So yun ating pag-uusapan ngayon. Si Atong siya ang tinaguriang hari ng sabungan. Isa sa pinaka-misteryosong pangalan sa likod ng legal at illegal na sugal dito sa Pilipinas. Pero bakit nga ba si Atong ang inuugnay sa issue ng mga nawawalang sabungero? Negosyo lang ba ito para sa kanya? O may mas malalim pang dahilan sa likod ng katahimikan? Tara, alamin natin ito. Si Charlie Atong ay isang kilalang negosyanteng Pilipino na matagal nang nakaangkla ang pangalan sa industriya ng sugal. Siya ay malapit sa ilang mga makapangyarihang personalidad sa gobyerno, kabilang na si dating Pangulong Joseph Estrada, at minsang nang naakusahan ng pagkakasangkot sa weteng noong 2001. Yung time na yan, yung pa yung kalakasan dati ng weteng. And even sa iba't ibang probinsya, is nakadawit talaga ang pangalan ni Atong. So ito, unang nakilala si Atong sa gitna ng impeachment. Impeachment case ni dating Pangulong Erap Estrada. Siya di umano ang isa sa mga nagdadala ng pera mula sa weteng papunta sa administrasyon. Mula noon, naging simbolo siya ng underground gambling empire ng bansa. Bagamat ilang beses na siyang naabsuelto sa mga kaso, hindi na nabura ang kanyang pangalan sa usapan ng sugal. Imagine, hindi biro yung pangalan nitong ni Charlie Atong Kasi nga, isa siya, isa siya sa pinakakilala pagdating sa usaping sugal. Parang mas sa tingin ko parang talo pa niya yung PAGCOR na talagang legal talaga pagdating sa pasugalan. Pero ito si Atong yun nga parang mafia na pa underground, legal or illegal na sugal is sangkot talaga palagi ang kanyang pangalan. So ano naman yung mga negosyo nitong si Atong si Atong ang paunahing promoter ng e-sabong sa Pilipinas sa ilalim ng kumpanyang Lucky 8 Star or Lucky 8 Star Quest Incorporated or Incorporation, whatever. Ang kanyang negosyo ay tumatakbo 24/7 online, kung saan libu-libo ang tumataya araw-araw. Imagine, online. Ako, dami, even nowadays, ang dami kong nakikita talaga na tumatangkilik talaga ng online sabong at iba't ibang mga pasugalan pang scatter, even nga bata, even mga pamilyadong tao, may hirap, mayaman, even sa kalye, dami kong nakikita ng mga rider, mga lamob rider, may mga nagtatrabaho lang ng mga simpleng mamamayan ng bansa, na hindi naman sila mayaman, hindi naman din siguro sobrang hirap, pero alam mo yung kaya di santuka lang din, ganyan, is nahuhumaling pa rin, at lumulubog dito sa sugal na ito. Ewan ko ba, maano yung negosyo ni Atong neto, napaka hindi man niya sa mga mamayan ng Pilipinas. So talagang tinatangkilik ng bawat Pilipino. Pati nga kabataan. So yun lang yung mga negative na pwedeng manahin pa ng mga next generation dahil nga nakikita nila sa paligid. So isa sa pinakamalaking kontrobersyang kinaharap ni Atong ay ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa kaso ng nawawalang sabungero. So medyo matagal na yung issue na ito, at ilang taon na rin, pero wala pa rin kasagutan sa maraming tanong ng mga nawalan ng pamilya. Sa mga ulat, mahigit 30 sabungero ang nawawala matapos umanong lumahok
sa mga isabong events. And batay din, no? Batay din sa ah, alias, kalimutan ko yung pangalan nun, alias Boboy ba yun o something ganon. Hindi lang daw 30 persons ang nawala. Base sa kanyang is nasa 100 din daw. Pero sa susunod na natin na topic ng vlog natin, pag-uusapan yung bagay na yan. So ngayon kasi medyo nasa introduction pa lang tayo para mas maunawaan ng mga viewers natin yung pinagmulan ng issue ito, para at least meron tayong background, diba? Ayon sa mga investigasyon, huling nakita ang ilan sa mga ito sa mga sabungan na may koneksyon sa mga kumpanya ni Atong Ang. Kaya hindi maiwasang maituro siya bilang isa sa mga taong may dapat ipagpaliwanag. Sa kabila nito, mariin niyang itinanggi ang anumang kinalaman sa mga pagkakawala, At sinasabing handa siya makipagtulungan sa investigasyon. So mahirap pa rin talagang magbitaw ng salita, Pero may ilan na rin mga witness ang lumutang after how many years. Nagsalita rin sila, na sinasabi na may death threat na rin sila kay galing kay Atong Ang. Kaya kailangan na rin nilang magsalita para din matulungan yung mga taong naging biktima, yung mga namatay. Na sinasabing inilibing pa sa Taal Lake, inilibing doon. Basta maraming haka-haka. Merong inilibing daw sa may Taal. Tapos meron pa yung inilubog sa tubig hanggang sa mamatay. Meron pa yung inano ng liig. So madami, iba-ibang kwento, iba-ibang issue na ang mga lumalabas ngayon. So bakit nga ba siya idinadawit sa issue na ito? Una, siya ang may pinaka prominenteng figure sa isabong industry. Ibig sabihin, lahat ng anomalya sa mundo ng sabungan, siya agad ang unang napupuna. Pangalawa, may ilang sabungan na tinutukoy ng mga pamilya ng mga nawalan or nawala na direktang konektado sa kumpanyang pinamumunuan niya. Pangatlo, may mga dating testimonya na nagsasabing may inside jobs na nagaganap kung saan ang ilang sabungero ay nawawala kapag malaking halaga na ang nai-stake nila. So, yun nga, isa rin sa naging issue kaya sa usap-usapan ngayon is dahil nga may nangyayaring dayaan. So sa mga sa mga nakusa na nandadaya daw, yun ang ginagawa nila. Yun ang kumakal sa balita ngayon na ipinapapatay na, dinudukot nila. So kung i-imagine natin kung napapanood nyo rin yung mga ibang balita patungkol dito sa issue ng sabungero na to, ng mga sabungeros, is kikilabutan ka rin na ganun yung nangyari. And ang tanong ng marami, kung wala siyang kinalaman, sino ang tunay na may alam sa nangyari sa mga sabungero? So sana may kahinatnan itong kasong ito. At managot yung dapat managot, at talaga mabigyan talaga ng hustisya. Kasi ang malaking tanong dito kasi ng maraming Pilipino is, mabibigyan nga ba talaga ng hustisya yung mga nawalan? Or mawawala na lang ito na parang bula paglaon ng panahon. Kasi iba rin kasi real talk lang, pag may pera kasi ang isang makapangyarihang tao, ayun is kaya niyang kontrolin lahat. Lalo na dito sa Pilipinas, di ba tayo magpaligoy-ligoy pa kasi yun talaga yung yun talagang nangyayari dito sa ating bansa. Ang issue ng mga nawawalang sabungero ay hindi lang tungkol sa sugal. Ito ay tungkol sa buhay, pamilya at hustisya. Kung totoong walang kinalaman si Atong Ang, kailangan mapanagot ang tunay na may sala. Pero kung siya nga ang may alam, panahon na para magsalita siya.
So ito po yung mga katanungan, mga kachismosos kachismosa, na iiwan ko sa inyo at nawa sagutin nyo, no, sa pamamagitan ng pag-comment diyan sa baba. I-comment nyo diyan sa comment box natin. Ito yung unang tanong. Tatlo lang naman 'to, mga kaibigan. Sa tingin mo, may kinalaman ba si Atong Ang sa pagkawala ng mga sabungero o isa lang siyang nadamay sa gulo? Pangalawa, dapat bang ibalik o tuluyang ipagbawal ang isabong sa Pilipinas? Pangatlo, ito yung last. Kung ikaw ang pamilya ng nawalang sabungero, anong hakbang ang gagawin mo para makamit ang hustisya? So yun lamang po, mga kaibigan, mga kachismosa at kachismosa. And sa mga bago hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And i-follow nyo rin po yung Facebook page natin. So guys, see you on my next vlog. Bye!